Kasunod ng pagpapalutang ni Vice President Jejo Marbinay na gawin siyang adopted candidate ng Liberal Party, naiipit nga ba si Pangulong Aquino sa mga kapartido niyang kontra at sa mga kapatid niyang bukas sa Vice-Presidente? Ang dating running mate ng Pangulo ng si DILG Secretary Mar Rojas nagpasaring naman kaugnay sa posibilidad na hindi taga-liberal ang isabak nila sa 2016 presidential elections. Saksi si Sandra Aguinaldo. Makasarili ang bansag ni Vice President Jejo Marbinay sa mga nagtutulak daw na palawigin ang termino ni Pangulong Noynoy Aquino. Walang pinangalanan si Binay pero sabi niya, nalalagay raw sa alanganin ng Pangulo at naging tampulan tuloy ng kritisismo. Pero hindi rin maikakailang apektado si Binay kung matuloy ang term extension. Hayag kasi ang plano niyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2016. Katunayan, pinalutang niya nito lang Lunes ang impormasyong posible siyang kuning guest candidate ng administration party kahit galing siya sa oposisyon. What I heard lately is not a collusion, but the possibility of an adoption. Ano ibig sabihin, sir? You will be adopted by the... As a candidate, kay collision, kay adoption, magkakasanib na yung prominent group na sa malamang yun ang maglalaban, di ba? Ilang araw lang matapos ang pahayag na yan, may banat naman ang ilan sa Liberal Party. Yung mga atat na atat para sa pamumulitika, hayaan na muna natin sila. No? Kami ay nakatutok sa programa ni Pangulong Pinoy. Walang direktang pinangalanan pero sagot ito ni Interior Secretary Mar Rojas nang tanungin namin kung posibleng hindi nila kapartido ang maging 2016 presidential candidate ng Liberal Party. At kung di pa sapat ang tila pahaging, heto pang paalala niya. Ang lahat ng aming mga gawain ay nakatungtong sa matibay na pundisyon ng prinsipyo, ng shared values at saka ng good anti-corruption governance. Nagkataon namang kasama ni Binay bilang leader ng United Nationalist Alliance si Senador Juan Ponce Enrile na isinasangkot sa pork barrel scam. Gayun din si Manila Mayor Joseph Estrada, ama naman ng isa pang akusado sa scam na si Senador Jinggoy Estrada. Ang pagkakadikit daw ni Binay sa dalawang kinasuhan ng plunder sa ilalim ng Administrasyong Aquino ang dahilan kung bakit malabo siyang suportahan ng LP sa 2016. Bukod dyan, ang sabi ng Pangulo, di ba? Ni katiting walang duda na ipagpapatuloy ang kanyang mga reforma. Si Vice President Binay sobrang kaduda-duda na may pagpapatuloy niya. Bakit? Hindi namin siya kasama sa syntax, hindi namin siya kasama sa RH, hindi namin siya kasama sa pagpo-prosecute ng mga senador. pero di kaya maipit sa nag-uumpugang bato ang Pangulo kasunod ng ilang pahayag ng kanyang mga kapatid. Parang may value naman yung opinion ko dyan, pero di ang bongga, di ba? How nice talaga. It's, I don't make a secret of the fact that one of my closest friends is his daughter Anne and we pray together. Alam ko, wala siyang sinabi against mom, maski na nagkaibang partido. Kaya ako'y natutuwa na gano'n ang pakiramdam niya na kung gano'n din naman ang gusto niyang mangyari, magpatuloy, yung mga napag-umpisahan na Ninoy, di magaling. Yung sisters, paano yung pagtingin nyo daw? Kasi may opinion din sila at apparently acceptable sa kanila si Vice President Binay. Well, nasa sa kanila yon. I mean, ang bawat tao naman ay may kanya-kanyang pananaw. Pero tila hindi lang mga kapatid, kundi ilang kapartido rin ang bukas na kumuha ng kandidato sa labas ng Liberal Party, kabilang na si Binay. Sila raw yung mga naging miyembro lang ng partido para suportahan si Aquino nang magdesisyong tumakbong Pangulo noong 2010. Ayon yan sa ilan kong nakausap na miyembro ng LP. Kaso ba ito ng history repeating itself? Noong 2010 elections kasi, ilan sa mga kamag-anak ng Pangulo ang sumuporta sa impormal na tambalang binansagang Noy-B o Noynoy Binay, imbes na sa opisyal na tiket ng liberal na Noymar. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.